Noong nakaraang taon, responsable ako para sa gawain ng 2 iglesia para sa mga baguhan. Kung minsan, kailangang ilipat ang mga tao mula sa aming iglesia para gumawa ng tungkulin sa ibang lugar. Noong una, masaya akong makipagtulungan at mabilis na nagre-rekomenda ng mga tao. Pero pagkalipas ng ilang panahon, napagtanto kong mas nagiging mahirap tapusin ang gawain ko kapag inililipat yung magagaling na tao. Nag-alala akong baka mapabayaan ang pagsasagawa ko at aalisin ako ng leader dahil hindi nagbubunga ang mga gawain ko at malalagay sa alanganin ang katayuan ko. Kaya hindi ako masyadong handa at hindi bukal sa loob ko na magbigay ng mga tao. Hindi nagtagal, napansin ko na si Sister Reyna, isang bagong mananampalataya na may mahusay na kakayahan at masigasig sa kanyang paghahanap ay nagbabasa ng mga salita ng Diyos at nanonood ng mga video ng iglesia at palaging nagtatanong sa akin ng mga tungkol sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpasok sa realidad nito. Alam kong nangangailangan ng aming iglesia ng leader ng grupo ng mga tagapagdilig at dapat ko siyang linangin kaagad para rito. Kaya binigyan ko siya ng maraming tulong para maunawaan niya ang mas maraming katotohanan at maisagawa ito. Hindi ko lang dinidiligan ang mga bagong mananampalataya, kundi naisip kong magmumukhang nakakakuha ako ng mga resulta at iisipin ng mga tao na talagang may kakayahan ako. Magiging ayos na ayos ito. Tapos, isang araw, isang leader ang nagsabi sa akin na nangangailangan ng isang tao para sa pagdidilig ang isa pang iglesia. At dahil magaling si Sister Reyna at kahanga-hanga, dapat niyang gampanan ang tungkulin iyon sa ibang iglesia. Talagang nainis ako nang marinig ko ito. Iniisip na nililinang ko siya para maging leader ng grupo ng tagapagdilig. At hindi lang ang ibang iglesia na iyon ang nangangailangan ng tao. Talagang labag ito sa kalooban ko. Makalipas ang ilang araw, iminungkahi ulit ng leader ang ideya ng paglipat ni Sister Reyna. Sinasabing may mahusay siyang kakayahan at maaaring sanayin para sa mas marami pang responsibilidad. Tumindi lang ang pagtutol ko at naisip ko, gusto mo siyang kunin ng ganoon na lang? Kapag patuloy na napapabayaan ang gawain ng iglesia, matatanggal ako. Kaya sinabi kong, iniisip kong maaari siyang manatili rito at mahasa para sa isang pang leader na posisyon. Alam kong mas maraming baguhan sa ibang iglesia at mas malaki ang pangangailangan nila sa pagdidilig. Hindi ko kaagad sinabi na hindi ko siya pakakawalan. Pero punong-puno ako ng kinimkim na galit at sama ng loob. At hindi ko ito basta matanggap. Di pa nagtatagal bago iyon, 2 leader ng grupo mula sa aming mga iglesia ang inilipat ng leader. Kaya palagi kong pinupunan ang mga bakante at naglilinang ng mga bagong tao. At higit sa lahat, mahirap maghanap ng magagaling na kandidato. Kung hindi ako makakakuha ng magagandang resulta, hindi ako kailanman magkakaroon ng pagkakataon na magmukhang magaling. Pakiramdam ko hindi ko talaga kayang gawin ang tungkuling iyon at pamiserable ako ng pamiserable. Pakiramdam ko labis akong tinrato ng masama at hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Nang makita akong ganoon, nagbahagi sa akin ng leader tungkol sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos. Pero hindi ko iniintindi ang anuman sa mga ito. Maya-maya, sinabi niyang sa pag-asta ko ng ganoon
hinahadlangan ko ang gawain ng iglesia. Pero hindi ko talaga matanggap iyon. Naisip ko, hindi ba't pagsasaalang-alang ito sa gawain ng iglesia? Kung tingin mo'y hadlang ako, pwede mong gawin iyon. Tanggalin mo na lang ako at hindi na ako magdudulot ng ano pa mang problema. Sumama ang pakiramdam ko nang maisip ko yun ng ganoon. Kaya nagdasal ako. Diyos ko, hindi ko kayang basta magpasakop sa kung anong nangyayari ngayon. Pakiramdam ko'y labis akong ginawa ng masama. Pakiusap, gabayan mo po ako nang sa gayon ay maunawaan ko kung anong mali sa akin. Nang sandaling iyon, pinagnilayan ko kung bakit noong kinakailangan ng leader na gumawa ng mga pangkaraniwang pagbabago, ayos lang ito sa iba. Pero ako lang ang nag-iisang nagkaroon ng problema. Kinailangan ko lang na tutulan ito. Labis ang panloob na pagtutol ko rito at hindi iisa o dadalawang beses akong umasta ng ganoon. Bakit napakahirap sa akin na magpasakop? Tapos, naalala ko ang siping ito mula sa mga salita ng Diyos. Hindi mo pinamamahalaan ang tungkulin. Hindi mo ito sariling karera o sarili mong trabaho. Sa halip, gawain ito ng Diyos. Hinihingi ang iyong pakikipagtulungan sa gawain ng Diyos na siyang humahantong sa iyong tungkulin. Ang bahagi ng gawain ng Diyos na dapat makipagtulungan ng tao ay ang kanyang tungkulin. Bahagi ng gawain ng Diyos ang tungkulin. Hindi mo ito karera, hindi mo mga gawaing bahay at hindi mo rin pansariling alalahanin sa buhay. Ang iyong tungkulin ay paghawak man sa panlabas o panloob na gawain, gawain ito ng tahanan ng Diyos. Bumubuo ito sa isang bahagi ng plano ng pamamahala ng Diyos at ito'y tagubiling ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo ito pansariling gawain. Kung gayon, paano mo dapat tratuhin ang iyong tungkulin? Hindi mo maaaring gampanan kung gayon ang iyong tungkulin sa kahit anong paraang nais mo. Ano nga ba ang tungkulin? Tama bang sabihin na sa sandaling mabigyan ka ng tungkulin, nagiging personal mong gawain ang tungkuling ito? Sinasabi ng ilang tao, sa sandaling ibigay sa akin ang isang tungkulin, hindi ko ba ito sariling gawain? Ang tungkulin ko ay pananagutan ko, at hindi ko ba sariling gawain kung ano ang pinananagutan ko? Kung gagampanan ko ang aking tungkulin bilang sarili kong gawain, hindi ba't nangangahulugan ito na gagawin ko ito ng maayos? Gagawin ko kaya ito ng maigi kung hindi ko ito itinuring na sarili kong gawain? Tama ba ang mga salitang ito o mali? Mali ang mga ito. Salungat ang mga ito sa katotohanan. Ang tungkulin ay hindi mo personal na gawain. Bahagi ito ng gawain ng Diyos at dapat mong gawin kung ano ang ipinagagawa ng Diyos kung saan gagampanan mo ang tungkulin ayon sa isang katanggap-tanggap na pamantayan. Kung isinagawa ito ng ayon sa iyong mithiin, ayon sa iyong mga hinihingi, ayon sa iyong mga haka-haka at imahinasyon, kung gayon ay hindi nito maaabot ang pamantayan. Hindi ito pagganap ng iyong tungkulin, dahil ang ginagawa mo ay hindi gawaing saklaw ng pamamahala ng Diyos. Hindi ito ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Nagpapatakbo ka ng sarili mong operasyon, kaya't hindi ito ginugunita ng Diyos. Napagtanto kong ang isang tungkulin ay hindi isang karera. Hindi ko ito trabaho. Ito'y atas ng Diyos
Kaya dapat itong gawin ng ayon sa mga hinihingi ng Diyos at ng kanyang sambahayan. Hindi ko dapat gawin lang kung anong gusto ko ayon sa mga personal kong kahilingan at plano. Mukha mang gumagawa ako ng maraming gawain, pero hindi iyon paggawa ng isang tungkulin. Pagpapatakbo iyon ng sarili kong negosyo at paglaban sa Diyos. Nang balikan ko iyon, sa tuwing hinihingi sa akin na magbigay ng isang tao, nag-aalala ako na kapag pinakawalan ko ang mga miyembro ng iglesia na may mahusay na kakayahan, hindi makakakuha ng magagandang resulta ang aming iglesia at maaaring mawala sa akin ang posisyon ko. Ayokong magbigay ng tao para maprotektahan ko ang reputasyon at katayuan ko. Alam ko sa teorya na ang aking tungkulin ay ibinigay sa akin ng Diyos at ito'y aking responsibilidad. Pero sa pagsasagawa, tinrato ko ito na parang sarili kong negosyo, sarili kong trabaho. Simula nang ibigay sa akin ang trabahong iyon, naisip ko na negosyo ko ito at ako ang may huling salita rito. Handa akong tumulong na magbigay ng tao basta't hindi nito maapektuhan ang gawain ko. Pero sa sandaling makaapekto ito, siguradong hindi ako magpapatalo. Kaya nang nalaman kong ililipat si Sister Reyna, nadismaya ako at ayoko siyang paalisin. Pakiramdam ko'y labis akong ginawa ng masama at gusto pa nga magwala na tumigil sa paggawa ng aking tungkulin. Paano naging paggawa iyon ng tungkulin? Malinaw na ginagambala at hinahadlangan ko ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi ko pinaninindigan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos o sinusubukang pasayahin ang Diyos. Sa halip ay nagpapakana para sa sarili ko. Ginagamit ang tungkulin ko bilang isang pagkakataon na gumawa para sa sarili kong reputasyon at katayuan. Ginagawa ko itong lahat para lang sa sarili ko. Gaano man karaming gawain ang gawin ko, hindi ito kailanman aalalahanin ng Diyos. Binigay sa akin ng Diyos ang tungkulin na iyon at ang gawain ay para sa sambahayan ng Diyos. Dapat na masigasig akong makipagtulungan sa tuwing nangangailangan ng isang tao ang iglesia. Hindi ako maaaring maging labis na makasarili. Tanging sarili lamang ang iniisip. Kinabukasan, binanggit ng isang leader sa isang pagtitipon na trabaho ng mga leader ng iglesia na diligan ang mga kapatid habang nililinang ang mga tao nang sa gayon ay magagawa ng lahat ang tungkulin na nababagay sa kanila. Para akong nagising sa isang panaginip nang marinig ko iyon. Tama siya. Ang pagdidilig sa mga kapatid at pagtulong sa kanilang mahanap ang tamang tungkulin ay parte ng trabaho ko. Pero noong nangangailangan ng isang tao ang sambahayan ng Diyos, kahit na hindi ako nagtangkang tumanggi, labag ito sa puso ko. Nagbibigay ng lahat ng uri ng dahilan para hindi ito gawin. Hindi iyon paggawa ng aking tungkulin. Ni hindi ko nga isinasakatuparan ang mga responsibilidad ko sa tungkulin na iyon. Pero kampante pa rin ako. Hindi ko pinagnilayan ang sarili ko. Sa halip ay humadlang pa sa gawain ng iglesia. Hindi ba hinahadlangan ko ang gawain ng iglesia? Gaya ng sinabi ng sister na iyon. Naalala ko noong una kong ginampanan ng tungkulin, gusto ko lang gawin ang parte ko para sa gawain ng ebanghelyo ng sambahayan ng Diyos. Pero naging sagabal ako, isang lubak sa daan. Dito, nakaramdam ako ng bahagyang panghihinayang at gustong magsisi sa Diyos.
Makalipas ang ilang araw, nagpadala ng isang mensahe ang leader. Hinihiling sa aking ilipat ang 2 miyembro ng grupo ng ebanghelyo sa isa pang iglesia. Kalmadong-kalmado ako nang makita ko ang mensaheng iyon. At nakita kong isinasaayos ito ng Diyos para bigyan ako ng pagkakataong isagawa ang katotohanan. Pero noong sinusuri ko na ang mga miyembro ng grupo, nakaramdam nga ako ng bahagyang pagdadalawang isip na mahiwalay sa kanila. At inisip kong talagang kailangan kong payagang umalis ang 2 pinakamagaling na sister sa grupo o baka pwede kong ilipat ang 2 na hindi ganon kagaling. Sa isiping iyon, napagtanto kong nagiging makasarili ako at gumagawa ulit ng parehong pagkakamali. Tapos binasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na gusto kong ibahagi. Ang puso ng mga taong mapanlinlang at masama ay nag-uumapaw sa pansariling mga ambisyon, plano at pakana. Madali bang isantabi ang mga bagay na ito? Hindi. Ang diskarte rito ay ang magawa mo ng maayos ang iyong tungkulin kahit hindi mo na isasantabi ang mga ito. Hindi naman talaga mahirap ito. Kailangan mo lamang tukuyin ang pagkakaiba nito. Kung may kinalaman ang isang bagay sa sambahayan ng Diyos at mahalagang mahalaga ito, kung gayon, ay hindi mo ito dapat baliwalain. Hindi ka dapat makagawa ng mga pagkakamali. Hindi mo dapat pinsalain ang mga interes ng sambahayan ng Diyos o guluhin ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Ito ang prinsipyong dapat mong sundin. Kung hindi napipinsala ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, subalit medyo nakukompromiso naman ang iyong mga ambisyon at hinahangad. Kung gayon, ay dapat mong tanggapin na nakukompromiso ang mga ito. At huwag labagin ang disposisyon ng Diyos na siyang kasukdulan nito. Kung hindi mo gagawin ng maayos ang gawain ng sambahayan ng Diyos upang masunod ang walang kakwenta-kwenta mong mga ambisyon at kapalaluan, ano ang kahihinatnan mo sa huli? Papalitan ka at maaaring maalis ka. Tatanggapin mo ang puot ng disposisyon ng Diyos at maaaring wala ka ng pagkakataon pa. May limitasyon sa dami ng mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Gaano ba karaming pagkakataon ang natatanggap ng mga tao upang masubok ng Diyos? Natutukoy ito batay sa kanilang diwa. Kung sinusulit mo ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo at nagagawa mong unahin ang pagtapos ng gawain ng sambahayan ng Diyos bago ang sarili mong karangalan at kapalaluan, kung gayon ay may tama kang pag-iisip. Isinasaayos ito ng leader dahil kinakailangan ito para sa gawain ng sambahayan ng Diyos at hindi ko ito pwedeng maantala para maprotektahan ang sarili kong pangalan at katayuan. Palagi akong nag-aalala na kapag inilipat ang pinakamagagaling na miyembro ng grupo, mapapabayaan ang gawain sa aming mga iglesia at matatanggal ako. Sinong matatanggal kung paninindigan nila ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at kapakanan ng kalooban ng Diyos? Wala. Ang isang taong makasarili at kasuklam-suklam na tumatangging pakawalan ang magagaling na miyembro ng grupo na nakakaapekto sa gawain ng sambahayan ng Diyos at ang mga interes nito ay ang taong matatanggal at maaalis. At kahit pa pigilan ko ang mga sister na iyon, hindi iyon nangangahulugan na mapapabuti ang aming mga iglesia. Mali ang mga motibo ko. Kapag pinotektahan ko ang sarili kong pangalan at posisyon,
hindi ko makakamit ang gawain ng banal na espiritu. Kaya paano ako makakakuha ng magagandang resulta sa aking tungkulin nang wala ang mga pagpapala ng Diyos? Nawala ang pagkabahala ko sa mga isiping ito at sinabi ko sa Diyos sa puso ko, Diyos ko, gusto kong isagawa ang katotohanan at pasayahin ka at tumigil na sa pagprotekta sa aking pangalan at katayuan. Pagkatapos noon, iminungkahi ko ang 2 miyembro ng grupo ng Ebanghelyo na may pinakamahusay na pagsasagawa. Talagang napayapa ako nang sandaling isagawa ko ito. Masarap sa pakiramdam na maging ganoon. Pagkatapos ng karanasang iyon, akala ko medyo magbabago ako. Pero sa gulat ko, lubos akong nailintad, di pa man nagtatagal. Isang araw, sinabi ng isang leader na gusto niyang magbigay ako ng ilan pang miyembro ng grupo ng mga tagapagdilig. Dahil medyo marami kaming bilingual na baguhan sa aming mga iglesia. Nang siyasatin ko sila, napagtanto kong kailangan kong ibigay halos lahat ng bilingual at may mahusay na kakayahan. Nagsimula ulit akong mag-alala sa aking reputasyon at posisyon. Kapag umalis ang mga taong iyon, natatakot akong ang gawain ng Ebanghelyo sa aming mga iglesia ay tiyak na maapektuhan o kaya ay magiging palpak pa. Nang gabing iyon, nagpadala sa akin ng mensahe ang leader. Kinukumusta ang sitwasyon. Nakaramdam ako ng labis na pagtutol. Sa bawat pangalan na binabanggit niya, isang salitang sagot lang ang ibinibigay ko. Oo, sige. Noong nagtanong siya ng mga detalye, ayokong magsabi ng kahit ano. Naisip ko, unang-una, ayokong ibigay ang mga taong ito, pero tanong ka ng tanong. Ginagawa mong tigang sa mga taong kayang gumawa ng tungkulin ng aming mga iglesia. Paano ko gagawin ang trabaho ko? Talagang tutol ako at hindi makapagpasakop. Tapos, sa isang pagtitipon kalaunan, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nakatulong sa akin na maunawaan ang aking katiwalian. Sabi ng makapangyarihang Diyos, napakalinaw ng diwa ng pagkamakasarili at kasamaan ng mga antikristo. Ang aspetong ito ay partikular na maliwanag. Kapag nakikipagbahagian ka sa kanila, hindi sila interesado sa anumang walang kinalaman sa kanilang katayuan at reputasyon. Wala silang pakialam at para bang walang koneksyon sa kanila ang mga bagay na ito. Hindi nila susubukin kailanman na hanapin ang katotohanan na nakapaloob at unawain ang kalooban ng Diyos. Lalong hindi nila titingnan ang mga bagay-bagay ng may mas malawak na pananaw at isa sa alang-alang ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Sa loob ng saklaw ng gawain ng sambahayan ng Diyos, kailangang ilipat ang ilang tao ayon sa kinakailangan ng gawain. Halimbawa, isang leader ang namamahala sa gawain ng isang grupo at kailangang ilipat ang isang miyembro ng grupo sa ibang grupo para isagawa ang kanilang tungkulin. Dahil kinakailangan ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Ayon sa normal na pangangatwiran ng tao, paano ito dapat isagawa? Ayon sa nararapat sa sitwasyon, dapat humanap ng kapalit ang leader para mapunan ang bakanteng posisyon. Kapag natagpuan na ang angkop na tao, dapat alisin sa posisyon ang orihinal na tao at tulutang magpunta
kung saan siya kailangan sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Ito ay dahil ang mga tao ay hindi nag-iisang mga nilalang, kundi bahagi ng sambahayan ng Diyos. Dapat silang mapunta sa alinmang proyekto kung saan sila kailangan ng sambahayan ng Diyos, maliban kung ilipat sila ng madalas na labag sa prinsipyo. Kung ito ay isang normal na paglipat na alinsunod sa prinsipyo, walang leader ang may karapatang pigilan ito. Sasabihin ba ninyo na may isang gawain na hindi gawain ng sambahayan ng Diyos? Mayroon bang anumang gawaing hindi nasasangkot ang pagpapalawak ng plano ng pamamahala ng Diyos? Lahat ng ito ay gawain ng sambahayan ng Diyos. Bawat gawain ay pantay-pantay at walang sa iyo at sa akin. Ang sambahayan ng Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga tauhan nito sa pangkalahatan at ayon sa prinsipyo. Wala itong kinalaman sa sinumang leader, pinuno ng pangkat o individual. Lahat ay kailangang kumilos ayon sa prinsipyo. Ito ang panuntunan ng sambahayan ng Diyos. Kaya nga, ang mga hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos na palaging nagbabalak at magpapakana para sa sarili nilang mga interes at katayuan, hindi ba sila makasarili at masama? Ginagamit nila ang mga kapatid. Sinasamantala nila ang mahuhusay na taong ito na magtrabaho para sa kanila, na tumulong gamit ang kahusayan nila sa trabaho at patatagin ang sarili nilang katayuan. Ito ang kanilang inaasam. Kung titingnan mula sa labas, kung hindi ninyo titingnang mabuti, ang taong ito ay tila napakaresponsable. Tatawagin sila ng mga hindi mananampalataya na elitista, bigatin at sasabihin na mayroon silang mahusay na kakayahan at ilang lihim na ideya pagdating sa pagpapanatili ng talento. Pinagmumulan ito ng inggit ng mga hindi mananampalataya. Isang bagay ito na hinahangad ng mga tao, pinahahalagahan ito, ngunit kabaligtaran nito mismo ang sambahayan ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos, ito ay kinukundina. Hindi iniisip ang mas malawak na gawain ng sambahayan ng Diyos. Iniisip lamang ang sariling katayuan at ginagarantiyahan ng walang pakialam sa magiging epekto sa mga interes ng sambahayan ng Diyos at sa kapahamakang dulot nito sa gawain ng iglesia, ang sariling katayuan. Hindi ba ito makasarili at masama? Kapag nahaharap sa gayong sitwasyon, dapat kang mag-isip kahit papaano gamit ang iyong konsensya. Lahat ng taong ito ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi ko sila personal na pag-aari. Ako man ay kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ano ang karapatan kong pigilan ang sambahayan ng Diyos sa paglilipat ng mga tao? Dapat kong isa-alang-alang ang mga pangkalahatang interes ng sambahayan ng Diyos, sa halip na tutukan lamang ang gawain ng sarili kong grupo. Ganyan ang kaisipang dapat masumpungan sa mga taong nagtataglay ng konsensya at makatwirang pag-iisip, at ang pag-iisip na dapat taglayin ng mga naniniwala sa Diyos. Sa ganoong paraan lamang magiging posible na makasunod sa mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Kapag humahawak ng kapangyarihan ang masasama, wala silang taglay na gayong konsensya at pag-iisip, at hinding-hindi nila susundin ang mga pagsasaayos
ng sambahayan ng Diyos. Anong uri ng bagay ito? Ang lakas pa nga ng loob nilang maging sagabal at nangangahas pang tumanggi sa sambahayan ng Diyos. Ito ang mga taong pinakakulang sa pagkatao. Masasama silang tao. Ganyang uri ng mga tao ang mga antikristo. Lagi nilang itinuturing ang gawain ng sambahayan ng Diyos at ang mga kapatid at maging ang mga ari-arian ng sambahayan ng Diyos, lahat sa ilalim ng kanilang awtoridad, bilang sarili nilang pribadong pag-aari. Sila ang nagpapasya kung paano ipamamahagi, ililipat at gagamitin ang mga bagay na ito. Kapag nasa mga kamay na nila ang mga ito, parang pag-aari na ang mga ito ni Satanas at hindi pinapayagan ang sambahayan ng Diyos na makialam. Walang sinumang pinapayagang hawakan ang mga ito. Sa kanilang teritoryo, sila ang bigatin, ang pinakaamo, at sinuman ang pumunta roon ay kailangang sumunod sa kanilang mga utos at pagsasaayos at tumanggap ng hudyat mula sa kanila. Ito ang pagpapakita ng pagkamakasarili at kasamaan sa karakter ng Antikristo. Ibinunyag ng mga salita ng Diyos ang sarili kong kalagayan. Ang kagustuhang mapasailalim sa kontrol ko ang mga kapatid at hindi sila ibigay sa sambahayan ng Diyos ay makasarili at kasuklam-suklam. At nagpapakita ako ng disposisyon ng isang Antikristo. Talagang tutol ako at mabigat na mabigat ang loob sa tuwing gusto ng leader na ilipat ang isang tao mula sa aming mga iglesia. Kumilos ako ng dahil sa galit at parang labis na ginawa ng masama. Hindi ako sumang-ayon dito hanggang magbahagi sa akin ang leader para tulungan akong baguhin ang aking pag-iisip at nagsabi ng magagandang bagay sa akin. Para akong makapangyarihang tao na inilantad ng Diyos. Gustong magdesisyon tungkol sa mga paglilipat mula sa mga iglesyang responsibilidad ko. Kapag nangangailangan ng tao, pwede silang umalis kapag sinabi ko. Kung hindi, hindi sila maaaring umalis. Walang pwedeng umalis ng walang pahintulot ko. Mahigpit kong kinokontrol ang mga iglesia. Inilalagay ang lahat sa ilalim ng aking kapangyarihan. Hindi si Kristo ang namumuno sa mga iglesia, kundi ako. Para bang pagmamay-ari ko ang mga baguhan na nilinang. Gusto kong gamitin ang nakamit nila sa kanilang tungkulin para patatagin ang sarili kong posisyon. Kawalang hiyaan iyon. Ang mga ito ay iglesia ng Diyos at ito'y gawain ng sambahayan ng Diyos. Pero umaasta ako na parang hari ng kabundukan. Gumagawa ng sarili kong kaharian. Hindi ba't nasalandas ako ng Antikristong laban sa Diyos? Naalala ko rin dahil dito ang mga pastor sa relihiyosong mundo. Alam nila na ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay nagpapatotoo na bumalik na ang Panginoon at nagpahayag ng maraming katotohanan. Pero natatakot sila na susundin ng kanilang mga kongregasyon ang makapangyarihang Diyos. Oras na makita ng mga ito ang mga katotohanan at mawawala ang kanilang katayuan, reputasyon at ikinabubuhay. Kaya ginagawa nila ang lahat para ilayo ang mga ito mula sa tunay na daan. Tahasan nilang sinasabi na ang mga tupa ay sa kanila at hindi nila hahayaang marinig ng mga ito ang tinig ng Diyos at sundin siya. Tinatrato nila ang mga mananampalataya na parang pribado nilang pag-aari. Mahigpit na kinokontrol ang mga ito at nilalabanan ang Diyos para sa mga ito. Sila ang masasamang tagapaglingkod, ang mga antikristong ibinunyag
sa mga huling araw. Anong ipinagkaiba ng mga kilos ko sa diwa mula sa mga pastor at elder na iyon? Kinokontrol ko ang iba para protektahan ang reputasyon at posisyon ko. Alam kong kapag hindi ako nagsisi, masusumpa ako at mapaparusahan ng Diyos kasama ng mga antikristo. Ang hinirang ng mga tao ng Diyos ay pag-aari ng Diyos, hindi ng kahit na sinong tao. Ang sinumang kinakailangan para sa isang tungkulin sa sambahayan ng Diyos ay maaaring ilipat kung kinakailangan. Wala akong karapatang itago ang kahit na sino sa mga iglesia na pinamamahalaan ko. Tungkulin ko ang paglilinang sa mga tao para sa gawain ng sambahayan ng Diyos at normal lang ang paglilipat ng mga leader ng mga tao. Ang paghingi ng aking suwestyon ay dahil sa respeto at ito'y para sa mas maayos na pagtutulungan. Kahit ang paglilipat ng isang tao nang walang pahintulot ko ay ayos lang. Wala akong karapatan. Wala sa akin ang desisyon para panatilihin na sa kontrol ko ang mga tao. Alam kong hindi ako pwedeng patuloy na mamuhay ng labis na makasarili. Nabinigyan ako ng hininga ng Diyos sa pinakasandaling iyon. Kaya anong ipinaglalaban ko? Hindi man ako makagawa ng malaking kontribusyon sa sambahayan ng Diyos, pero hindi ako dapat humahadlang kahit papaano. Kailangan kong mas gumawa para sa kapakinabangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Pagkatapos noon, sa tuwing kinakailangan, masaya akong tumutulong sa paglilipat at huminto na sa pag-iisip ng mga sarili kong interes. Isang beses, isang sister na inilipat ko sa isa pang iglesia ang nagpadala sa akin ng mensahe. Sinasabing marami silang nakuha sa kanilang pagsasanay ng pagbabahagi ng ebanghelyo roon. Masaya ako at nahiya. Masaya ako na malamang lumago sila na kaya nilang gawin ang kanilang parte sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Nahihiya ako dahil kung naging bukal sa loob kong magbigay ng tao nang hindi humahadlang, mas maaga sana silang nasanay at nakapaghanda ng mabubuting gawa. Nagdasal ako sa Diyos. Ayaw nang mamuhay sa tiwali kong disposisyon. Sa halip ay magbigay ng magagaling na kandidato para gawin ang parte ko para sa gawain ng ebanghelyo at gawin ang aking tungkulin.